Mayor, alam naman nating lahat, no? Recently, you shut down Pogo or Philippine Online Gaming Operators. Pati na rin po yung mga other electronic gambling hubs dyan sa Pasig City. Gaano katagal? How long did it take you to do this? And is this for good? Yes, Ma'am Denise, meron po kaming ordinansa, Ordinance number 55 series of 2022. So 2022 pa lang, sinabihan na namin sila na meron kayong 1 taon para umalis ng Pasig o para magsara ng mga negosyo ninyo sa Pasig. Yung tinutukoy po natin ay yung Pogo, e-games, e-bingo at iba pang mga establishments na malapit po dito sa kanila, sa ganito. So sabi namin noong 2022, you have 1 year to wind up operations. So yung 1 year na yun ay yung buong taon 2023. 2024, yung Pogo wala na talaga. Parang 2022 pa yung huli na read ng NBI, yung isang illegal na Pogo operations. So 2023, wala ng Pogo. Yung e-games, e-bingo, binigyan sila ng 1 year to wind up operations. So December 31, 2023, nag-expire yung mga permit nila. January, para naman we gave them a chance to close up shop on their own. Pero yung iba, in fact 18 sa kanila, kahit wala na silang permit, alam naman nila yung ordinansa. Ako pa mismo yung nag-explain sa kanila ng ordinansa. Talagang yung iba, matitigas ang mukha. Hindi sila nagsara. February na, bukas pa rin sila. Naglalagay pa sila ng mga promo yan. Yung nakalabas sa picture. May mga promo pa sila for future days. February 14, 15, may promo pa sila. So, pwersahan na naming pinasara last week. Mayor Vico, open defiance itong nangyayari, Pero sa tingin niyo, saan nanggagaling yung lakas ng loob nila na gawin yan? At ito ba mga pogong to ay before your term pa? Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob, Sir Lord. Basta nakikita ko ang titigas ng mukha ng mga iba. Pero yung sa Pogo naman, in fairness sa kanila, talagang umalis na sila sa Pasig late 2022 pa lang. Yung mga nasa picture, mga e-games po yan na natiling bukas. 18 po sila. 18 po sila na natiling bukas kahit na alam naman po nila na bawal na. So, pinuntahan na po namin sila. Isa-isa po namin. Pinasara po namin sila. Mayor, so yung mga businesses nakita natin may resistance pa sa mga ilan-ilan. Pero yung sa mga residente, anong klaseng resistance po ba yung nakuha nyo? Meron ba? Sa mga residente, generally maganda po yung feedback. May pa isa-isa siguro na umaalma. Pero ito yung usually yung mga umaalma, nagrereklamo, sila rin naman siguro or related siguro sila dun sa mga gambling operators. Mayor, ito lang yung alam natin na openly na bukas. Pero hindi ho natin maaring ma-deny na may mga underground na nag-ooperate. Meron ho ba tayong paraan na matipdikan na may mga gantong gawain pa rin ho ba? Sa ngayon po, Sir Lord, sa nakikita natin, araw-araw din naman ako nag-iikot ng Pasig. Pagdating sa Pogo, e-games, e-bingo, wala na siguro. Wala na po talaga siguro kahit yung mga sabihin walang permit or walang tingin ko wala na po. Kung meron man at may ma-report po sa amin, agad-agad po namin pupuntahan. Mayor, okay, sabi niyo noon, hindi naman masyadong masakit ang mawawalang tax na mababayad po sa inyo. Tama Ideally, may pwede niyo bang ibahagi sa amin kung magkano more or less yung amount na yun? It varies year to year. Umaabot po talaga ng milyon yan. Pero hindi po siya ganun kalaki na aaray po tayo. Lalo na medyo malaki naman po yung revenue stream natin pagdating sa business taxes. Mayor, may mga kababayan tayo na pabor dun sa Pogo because they're saying na madami daw nagkakaroon ng job opportunities. Meron po bang programa or do you know kung saan po lahat yung bulkong yon pupunta? Yung mga employees na yon? Alam mo, Ma'am Denise, yung Pogo na yan, kasi nung unang term ko, 2019, ako pumasok bilang mayor may mga naabutan na akong nakabukas. May mga permit sila. Actually, yung permit nga nila as BPO Hindi nga wala akong nakitang permit na as Pogo, BPO. So, may mga excuse me po, may mga balibalita na Pogo nga yun. So ano yung ginawa ko po? Pumasok ako. Kasama ko po yung Police Pasig namin at yung BPLD, Business Permitting po namin na department.
pumasok po ako. Alam niyo yung natuklasan ko sa loob, yung nakita ko po, naabutan ko po sila nag-operations. Siguro maghahating gabi po yun, maybe 11 p.m. or something like that. Pagpasok ko po, di umakyat ako dun sa mga opisina nila. Yung nakita ko po, wala sila yung mga live dealer. Sa iba may mga live dealer kasi. Parang customer support ng Pogo yung nakita ko po. Rows upon rows, hindi ko po nabilang. But definitely, hindi lang 1 or 200. There were hundreds of employees. Alam niyo po kung ilan sa hundreds of employees, kung ilan po ang Pilipino? Ilan po? Isa lang po. Wow. Isa lang yung naabutan kong Pilipino doon. Siya yung parang, hindi ko alam kung building manager or ano. Basta hindi siya, hindi mga Pilipino yung nandun. Okay. Ang common knowledge, Mayor Vico, ay kasabay ng mga ganitong mga operasyon, may dahilan pala kung bakit hindi sila pinapa-operate halimbawa sa Chinese mainland at napupunta sa mga karating po gaya ng Macau, etc. At ngayon, nandito na. Ang kaakibat ho nito ay iba ring mga social problems like prostitution, human trafficking. Mayor, pwede niyo ba kwentuhan ho kami kung anong yung kasong nagkasabay po nito, Mayor Vico? Honestly, although may mga nababalita nga po, dito naman sa Pasig, thankfully, wala naman kami nakita talaga ng mga ganyang kaso. Siguro kasi hindi rin naman sila ganun karami dito. Kahit nung time na merong nag-ooperate, hindi ganun karami. Lalo na ngayon, wala na. Halos wala na talaga. So, wala naman kami nakita na, let's say, kidnapping. To be honest, wala naman po talaga. Yung sa e-games, e-bingo naman, yun meron. May cases of, sorry to say, but cases of suicide, cases of domestic violence, cases of even child trafficking. Meron kaming kaso very recently, last year lang, binenta yung anak dahil nabaon sa utang, yung mga ganun. So, simple lang naman yung logic natin dito eh. Hindi natin to pinapasara, hindi natin pinagbabawalan yung Pogo, e-games, e-bingo for any personal reason. Hindi ito dahil may pinag-iinitan o trip lang. Hindi po. Tiningnan natin ano yung positives, ano yung negatives. Ang dami-daming negative, ang daming ill effects sa lipunan, samantalang yung positive, halos wala. So, ba't natin nahayaan na mananatili po sila sa lungsod natin?